So ayun mga kalingap, welcome back to my YouTube channel. Magandang araw po sa lahat sa mandaho kayo ng mundo naroon ngayon. At ito nga guys, so panibagong reaction, panibagong araw po tayo mga kalingap. At ayan, panibagong reaction tayo sa napapanahong mga tawag dito, mga napapanahong issue dito sa Kalingap. At syempre, ayun nga, napuno na ang salop, no? Napuno na si Kalingap Rab. At dito nga, nadismaya siya dito sa dalawang itlog, no? At ayun, pinaalis na po, wala na po sa Kalingap. So sa mga supporters po ng Kalingap, sana ay wag nyo na silang suportahan pag puro lang sila mga kung ano-ano mga pinagsasabi nila dyan, ay wag nyo na po silang suportahan kasi nga wala na po sila sa Kalingap. So sa ngayon, ang sinabi dito ni Kalingap Rab ay about po kay Beyonce na si Beyonce ay Kalingap pa rin po mga Kalingap. Ito, no, bago natin simulan itong reaction natin ngayon, syempre magsa-shoutout muna tayo sa ating founder, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, at sa lahat po ng mga nasa landing pad, Ambassador, Deputy, mga Kalingap Scouters, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ganon din po sa mga reactor na legit, no? Shoutout po at sa mga OFW, yung mga nandiyan po sa Pilipinas, at syempre sa mga sponsor. Ayan mga Kalingap, ito rin na po natin itong reaction natin ngayon at may ipaparinig po akong clip video dito sa nakuha ko po kay Kalingap Rab, at after nito ay habang natin pinapanood or pinapakinggan ay magbibigay tayo ng opinion. Alam ko bakit. Yun, may lumabas about dun sa about kay Edo, yung inilabas ni Red Zane na which is talagang ano yun, hindi maganda yun. Delikado siya doon, delikado siya. Saka mas lalong napapahamak si Beyonce sa ginagawa nila. Tama po naman mga Kalingap, talagang delikado, no? Kasi napaka-sensitive po na usapin niyan, no? Sabi ko nga, wala siyang karapatan na siya ang mag-broadcast niyan dito pa talaga sa social media. May tamang lugar po diyan, panahon, oras na dapat ay doon sa husgado magreklamo at hindi po sila yon, no? Yung pamilya po ni Beyonce or si Beyonce mismo ang magrereklamo at hindi po kung sino-sino. Katulad yan ni Red Zane na nagpasikat, no? Hindi natin alam kung ano ba yung motibo nila, or talagang gusto nila talagang siraan or pabagsakin itong si Kalingap Edo. Yun lang po mga Kalingap, pero sa ginagawa nilang niyan, no, hindi po sila magtatagumpay dahil alam ko marami pa rin pong nagmamahal dito kay Kalingap Edo at nagtitiwala po dito kay Kalingap Edo. Napakatahimik niya, no? Malaki po ang naitulong din sa inyo yan. Malaki ang naitulong ni Kalingap Edo sa inyo, sa totoo lang. Pero bakit ganyan ang inyong ginawa? Kaya si Kalingap Rab nadismaya sa inyo at ayun nga, pinaalis na kayo dito sa Kalingap. So ituloy po natin itong sinabi dito ni Kalingap Rab. Grabe siya. Saka mas lalong napapahamak si Beyonce sa ginagawa nila. Tama, papahamak talaga si Beyonce dito sa kanilang ginagawa. 'Di ba? Hindi alam ng mga kaibigan or sino man mga malalapit na kamag-anak ni Beyonce sa nangyari, pero sa ginawa ni tawag dito ni Red Zane, parang pinahiya niya sa buong mundo itong si Beyonce dahil nga syempre ano na lang ang isipin ng ibang tao, di ba mga Kalingap. So si Kalingap Edo lalaki yan, si Beyonce babae, so sino ang mas nakakahiya, di ba mga Kalingap? So kung nangyari yan noon pa 17 years old, dapat nagreklamo na sila, di ba? Sinasabi nila utang na loob, wala daw dahil may utang na loob or pakikisama. Maling-mali yan mga Kalingap, no? Yung mga sinasabi nila na yan dahil unang-una kapag may mangyaring masama sa inyong anak, may isip nyo pa ba yung utang na loob or pakikisama? Di ba hindi na? At saka hindi sinasabi na yan ni Kalingap Rab at ni Kuya Bal yung mga utang na loob na yan. Tumutulong sila pero hindi nila sinasabi yan. Si Kalingap Rab mismo nagsasabi na kung ayaw na ng mga beneficiary niya na magpa-vlog ay tatanggapin ni Kalingap Rab. Hindi po siya namimilit dyan. Sinabi niya po yan dito sa kanyang live. So ito pa mga Kalingap, papakinggan pa natin itong sinabi dito ni Kalingap Rab. Saka mas lalong napapahamak si Beyonce sa ginagawa nila. Lalo napapahamak si Beyonce. Si Beyonce po, Kalingap pa rin po yan. Hindi po siya umayaw sa pagpa-vlog sa kanya. Sa lap nila po siya umayaw. Para sa akin, hindi siya kasiraan ni Edo eh. Mas nasisira dito si Beyonce. Yes, 'di ba? Yan yung sinabi ko. So, si Beyonce ay Kalingap pa rin po mga Kalingap. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Beyonce po ay Kalingap. Hindi pa nawakwak. Charot. Joke lang. Kalingap pa rin po si Beyonce mga Kalingap. Mas napapahamak si Beyonce para sa akin. No? Kasi wala naman pong yung sabi nga na sa reaction ni Kuya July, puro hearsay lang. Wala naman talagang malinaw na ebidensya, di ba?
Kaya ang pangit din kasi hindi ganito dapat eh. Hindi dapat ganito yung ano. Okay, kasi okay kami. Okay kaming lahat. Pero bakit biglang naging ganito? Diba? Kawawa talaga ang girl. Yun na nga po. Lalo, tingnan niyo po sa nangyari sa ginawa nila Red Zane. Lalo pong na ano si Biancy po. Lalo siyang kinakawawa ng mga bashers, which is yun po talaga yung ayaw kong mangyari. Siyempre, iba na po yung ano, iba na yung sasabihin ng mga basher, iba na yung tingin dito kay Beyonce, di ba? Kaya yan, ano ang nagawa ni Red Zane dito kay Beyonce, lalo niyang pinahiya po. Hindi lamang dito sa Team Kalingap ha, sa community ng Kalingap, sa buong mundo. Sa buong mundo niya pinapahiya si Beyonce. Kung may kasalanan si Eds, pag-usapan sa personal. Tama. Kung may kasalanan si Eds, pag-usapan sa personal. Kung may nagawa siyang hindi maganda, idaan sa tamang proseso, no? Idulog sa husgado. Kila Kuya Bal, kila Kalinga Prab, ba't hindi noon sinabi agad? So, ayun nga, sabi ko nga, may dahil sa pakikisama, mali po yan mga Kalingap, mali po yan. Dito sa social media. Anong motibo bakit kailangan i-ano sa social media? Di ba? Kaya nga, anong motibo? Kailangan Gustong siraan si ano? i-public yun. Kalingap Edo, yun lang yun. Na pwede namang pag-usapan sa personal. Is tayo pa daw papasabugin sa Red Zane. Ay, bahala po siya kung anong gusto niyang pasabugin. Pero, naniniwala ko na ano yan, na may something dyan sa likod niyan. Hindi yan, kasi hindi yan ang kilala kong si Kuya Red Zane eh. Pati si Dr. Love. Parang nag-iba talaga sila eh. Tama, may sa likod niyan. May mga nasa likod niyan, hindi sila maglalakas ng loob kung walang mga nasa likod niyan. No? Talaga pag ang pera talaga ang gumalaw. Kahit sino pa yan, talagang kahit ano, hindi nila iniisip yung mga pinagsamahan nila mga Kalingap. Pero sabi nga ni Kuya Bal, ang Kalingap ay panghabang buhay. Pero ang mga sponsor, ang views nyo pag wala na kayo sa Kalingap ay babagsak din kayo. No? Kaya may mga umalis man pero sila yung mga nagtagumpay. No? Kasi nga may mga supporters na sila at mga walang issue. No? At tuloy-tuloy yung kanilang pagtulong. Pero tingnan natin itong dalawang itlog na to kung ano mangyayari sa kanilang YouTube channel. Ngayon, marami pa silang views kasi nga malakas pa yung mga issue. Pero pagdating ng panahon or ilang buwan lang yan or isang linggo lang yan, ewan pa kung ano mangyayari sa kanilang YouTube channel mga Kalingap. Kaya abangan natin, no? Kung Kuya Red Zane at si Dr. Love. Kaya di ko rin alam kung ano. Pero sa mga ginawa nila, may ano talaga yan. May consequences yan. Hindi yan pwedeng ano na lang. Alampasin na lang. Ano? Kung ganyang gawain, ano na yan? Kumbaga nag-alis na talaga sila sa Kalingap. Ginawa na nila yan. Ibig sabihin, ayaw na nila sa Kalingap. Kumbaga, hindi na sila sumunod eh. Sa una pa lang, hindi na sila sumunod. Tama. Ayaw na talaga na sa Kalingap kasi hindi na kayo nirespeto. Wala na silang respeto sa inyo ni Kuya Bal. Lalo na kay Kuya Bal. No? At kay Kalinga Prab, ayun nga, sabi nila, boss daw nila si Kalinga Prab, pero wala silang respeto. Dahil nung una pa lang, nag-live na si Kalinga Prab na bawal nang mag-live para live about po. Bawal na mag-live, pero yun, nagre-reaction pa rin sila. Talagang hindi nila sinusunod si Kalinga Prab. Kaya yun nga po mga Kalingap na talagang gusto na rin siguro nilang umalis dito sa Kalingap. Kasi nga may pinagmamalaki na sila, no? May mga taong nasa likod nga, may something nga sabi ni Kalinga Prab. Sabihin, ready na sila umalis sa Kalingap. So, ibig sabihin, hindi na sila Kalingap sa ginagawa nila ngayon. Kasi hindi na po sila sumusunod. Diba? Sa live nga ni Dr. Love, sabi niya, kahit daw isang taon pa siyang kahit isang taon pa daw siyang suspension. Ibig sabihin, okay na sa kanya na ano siya. Diba, at least sabi nga nila, malaya na sila sa gusto nilang gawin. Diba? Okay na rin yun. Kung hindi sila susunod, edi malaya na sila sa gusto nilang gawin. Pero hindi na sila Kalingap. So yan, malinaw ha mga Kalingap, hindi na sila Kalingap. So, kay Kalinga Prab, nag-decide na siya na hindi na sila Kalingap kasi nga, napaka-toxic na, no? Napaka-toxic na po ng dalawa. At lagi na lang ngaw-ngaw. Pati si Kalingap, yan nga, si Kalingap Edo, sinisiraan nila. Para ano ang motibo? Sinisiraan nila si Kalingap Edo para pabagsakin, yun lang yun. Ang gustong mangyari ni Red Zane. Ano po? So ayun lang po mga Kalingap, no, ang sinabi po ni Kalingap Prab. Yun nga po, no, kayo na po ang bahala, no, na kung susuportahan niyo pa sila, nasa inyo na po. Pero yun nga, wala na sila sa Kalingap, no, si Red Zane at si
Dr. Love. Kasi nga, yun nga, wala na silang respeto mga kalingap, no? Siguro, kaya na nilang tumayo sa kanilang mga sariling paa, sa kanilang channel. May mga community na sila. Baka may community na itong dalawa. Kaya malakas ang loob mga kalingap, no? Kaya sabi ko nga, ang views ay ngayon lang yan dahil mainit pa yung mga usapin. Pero mga ilang linggo, ilang buwan, yan nila mararamdaman kung ano ang kanilang channel, kung babagsak ba or tataas, no mga kalingap. Kasi pag once na umalis ka dito sa kalingap, sigurado hindi ka mamahalin ng mga kalingap. Kasi umalis ka na no? Tingnan natin kung anong gagawin nitong dalawa na to, kung makikipaglaban pa dito sa kalingap or kakalabanin nila si Kalingap Rab or si Kuya Bal. Tingnan natin mga kalingap. Wala namang problema yan, no? Walang problema yan dito kay Kuya Bal, lalo na kay Kuya Bal. Basta ayusin lang nila, di ba? Kung magiging anti-kalingap na sila, wala din problema. Ang anti-kalingap nga daw, kalingap pa rin yan, isabi ni Kuya Bal, ni Kalingap Rab. So ayan mga kalingap, sana patuloy nyo suportahan si Kalingap Edo, no? Patuloy nyo suportahan natin sa kanyang charity dahil siniraan man si Kalingap Edo ay hindi sila na magwawagi, no? Dahil yan po talaga yung gusto nilang gawin dito kay Kalingap Edo. At hindi sila makamove on na nawala ng EDSA, di ba? Ba't kaya ganun? At sana, no, si Beyonce, wag makinig sa mga kung ano-anong sinasabi. Dapat nandito pa rin yung loyalty niya sa Kalingap, 'di ba mga Kalingap? Kaya yung mga utang na loob na 'yan, yung mga pakikisama, hindi po yung sinasabi ni Kalingap Rab at ni Kuya Bal. Mali po yung mga pinagsasabi diyan ni Red Zane. At si Red Zane ang walang utang na loob. yun. Hindi niya iniisip yung noon kung gaano siya minahal ni Kuya Bal diyan sa lighthouse. Tapos ngayon, sa isang iglap lang, nag-iba ang ihip ng hangin. May mga tao siguro na nasa likod niya, kaya malakas ang loob na parang ang yabang-yabang na ngayon. Di ba? Si Ridsen pang walang utang na loob. Yan ang masasabi ko dyan. No, mga kalingap. Grabe yung mga ginagawa. Hindi naiisip kung anong buhay siya mayroon noon. Dahil nga mayaman na siya ngayon, ayan, may mga tao kasing ay nasa likod, kaya malakas ang loob. So ayun mga kalingap, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking maliit na YouTube channel, Kalingap Maymay. At syempre huwag niyo pong kalimutan suportahan Kuya Bal, Kalingap Rab, at Edna Jomcar, no, sa mga channel nila. At syempre si Kalingap Edo, Kalingap Dan, at sa mga reactor po na gusto niyo pong suportahan. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. At sa mga bago ko pong subscriber, subscribe na po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, and click the notification bell para po update kayo sa aking mga reaction araw-araw. God bless po. Bye-bye.